mga kapatid na nandito sa loob ng gawain. Tunay nga, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, Ama, maraming salamat po sa ginagawa mong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat na ikaw ang nakahawak sa bawat isa sa amin. Iniingatan mo ang bawat isa sa amin, even in our difficult times, Father God. Patuloy mo kaming ini-strengthen, hindi lang sa physical, even in our spiritual, Father God. Salamat na para mo kaming ginto na dinadarang sa apoy, Panginoon, upang kami, Panginoon Lord, ay ma-refine ang aming mga pananampalataya sa pamamagitan, Panginoon, ng mga trial na aming nararanasan para makita ang aming genuine na paniniwala at pananampalataya sa iyo, Ama. Patuloy mo kaming ikling, Panginoon Lord, sa iyo, Panginoon, na sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon, upang ang aming mga pananampalataya ay patuloy na lumago, patuloy na maging malakas, Panginoon, dahil sa iyo nararanasan namin ang comfort, Ama. Patuloy nawa, Panginoon, ang endurance, Panginoon, sa mga trial namin ay lagi naming idepende sa iyo. Salamat sa confident, Panginoon, na kung saan doon mo kami kinocope even in our future hardship, Panginoon, na darating pa sa aming mga buhay. More and more, Father God, na pinapatunayan mo na mapagkakatiwalaan ka. Pinatutunayan mo na lagi kang nandyan, natutulong sa bawat isa sa amin in times of need, Father God. And even sa middle po ng panganib, Panginoon, andiyan ka na nakatunghay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon ko, sa iyong mga kamay, sa iyong kanang kamay na laging nakasuporta sa bawat isa sa amin. Hindi mo lang kami hinahawakan, Panginoon. Walang limit, Panginoon, yung provision na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Ama. Kaya Lord, walang dahilan para kami ay gumibap, Panginoon, dahil alam namin na hindi mo lang kami pinapanood, pinapalakas mo pa kami, hindi mo lang kami binibigyan ng kapangyarihan, Panginoon, but in your righteous hand, Father God, sinusustain mo ang bawat isa at ina-assure mo na wala kaming dapat ikatakot, Panginoon, that because you are with us, Father God. Ikaw ang Diyos na mag-i-strengthen sa amin. Ikaw ang Diyos na tutulong sa amin. Ikaw ang Diyos na mag-uphold sa amin within your righteousness in your right hand, Father God. Kaya sa oras na to, patuloy ko ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon ko, ang karunungan na magmumula sa iyo, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita na maitanim sa bawat puso at isip ng bawat isa sa amin, na baunin namin ito, Panginoon ko. At maiput namin into practice, Ama. At maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Salamat sa banal na spirito mo na nasa kalagitnaan ng gawaing ito. Lord, ikaw ang gumabay sa aking mga bibig. Kapangyarihan mo ng pagkalooban ako, Panginoon, ng salita na magbibigay ng inspirasyon sa iyong banal na salita, O Diyos. Gabayan mo ang aking isip, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na salita na masustain ko, Panginoon ko, ma-absorb ng bawat isa at mag-manifest sa bawat isa sa amin, dahil hindi ako ang nagbabago, Panginoon, kundi ikaw ang nagpapabago sa amin, O God. Transform us, Panginoon, cleanse us, purify us, Panginoon, sa kaparaanan na alam mo ikaw ang tamang, Panginoon, Lord Creator, na mag-create sa bawat isa sa amin, ang maglalagay ng tamang pag-iisip sa amin at kaunawaan sa isip at puso namin, Ama. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, sa pinakamataas na pagsamba. Ikaw lang ang makita at hindi ang aking kahinaan. Ikaw ang maparangalan at hindi ako, Panginoon. Patuloy mo ring ingatan, Ama, ang lahat ng mga mahal ko sa buhay, Panginoon ko, in the mighty name of Jesus, Ama, na walang anumang sandata, Panginoon, ng kaaway, Panginoon, na magwawagi sa aking buong pamilya at mga mahal sa buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin po ang Diyos. So tayo po'y dumako sa ating topic po. Ito ay tungkol sa ugat. Amen. So where is your root? Saan po ba ang ating mga ugat? Nasaan po ba nakatanim ang ating mga ugat? So ngayong araw na to, tuturuan po tayo ng Panginoon about sa ugat. Amen? Ito po yung talagang kahit na, alam niyo yun, yung kahit na gusto mong pilitin, yung Lord na, dito na tayo, dito na yung pag-aralan natin, hindi po, binabalik ako dito ng Panginoon. Sabi nga niya, hindi tayo pwedeng pumunta agad doon sa gusto natin, kundi sundin natin yung gusto ng Panginoon. Amen? So patuloy ko pong
hanggang kagabi, iniisip ko, no, dahil dito sa ugat, dito rin nagmumula ang atake ng kaaway. Dito sa ugat, nagmumula din ang mga bagay po, ano, kung saan tayo, paano tayo magwawagi sa buhay, paano tayo tatayo, paano natin paninindigan yung mga bagay na nangyayari po sa buhay natin. Dahil sa mundong ito, wala pong ibibigay na maganda sa atin kung hindi natin alam ang ugat natin. Amen? So, maraming salamat po sa Diyos dahil tayo pinagkakalooban ng karunungan po na nagmumula sa Kanya. At dito sa mga bagay na to, may experience natin yung mga resulta na po ng mga pinanggagalingan ng ugat. Amen? Na usually po, doon tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita natin. Amen? And madalas po, tayo, kailangan po nating magkaroon, ano po, ng maturity bilang mga mananampalataya spiritually. Kasi ito po yung panahon na dito natin makikita. Amen? Yung mga panahon po na kailangan maging sensitibo tayo. Kasi mahirap i-detect kung saan nanggagaling yung mga sintomas po o no, yung mga bagay na saan nanggagaling tong mga kalagayan na to, yung mga pangyayari na hindi mo ine-expect, di ba? Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng divine revelation na nagmumula sa Panginoon kasi ang divine revelation po sa Diyos lang nagmumula. Amen? At ang meron tayo, yung patuloy na paglago natin sa salita ng Panginoon, patuloy na paglalim natin sa salita ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo lalalim sa salita ng Panginoon, mahihirapan tayong maunawaan, amen, ang kabuluhan at pagtawag ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya sama-sama po tayo, dumako po tayo sa Colossians chapter 2, 6 and 7. Sabi po sa English, pahanap po sa Tagalog, Ate Billie Jean. And nag-preach na rin po si Rihanna. Sabi niya dito, verse 6, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Pabasa po sa Tagalog. Pa-check po ng inbox mo, Ate Billie Jean. Colossians 2 po, 6 and 7. Pasensya na po kasi may kasi ako. Yan. Ang sabi po dito sa Colossus chapter 2 verse 6 to 7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen po. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, dito po maintindihan natin, kailangan nating maintindihan one thing na lumalakad tayo sa Panginoong Jesus at another thing po, yung kailangan maging rooted tayo. Amen? Kasi may mga Kristiyano po na kilala lang ang Diyos. Yes, mahal daw nila ang Panginoon, pero hindi mo nakikita yung mga bunga po sa kanilang mga buhay. Kaya napakahalaga po na hindi ka lang kumikilala sa Panginoon, dapat ang sabi dito, rooted and built ka. Builded ka. Kailangan na built ka at sabi dito, establish ka, mga kapatid. Mahalaga po na na-establish tayo. Amen? Pag sinabing establish, kumbaga sa mga engineer po, matibay. Yung hindi ka nayuyugyog, hindi ka nagigiba. Kasi alam mo kung saan ka nakatungtong. Amen? Pero kung hindi natin maiintindihan kung ano yung ugat natin, amen? Maiiba po yung lahat ng bunga ng mga ginagawa natin. Kaya nga may mga Kristiyano kayo nakikita na sinasabi, di ba Kristiyano yan? Ba't dalaway asawa? Di ba Kristiyano yan? Ba't nagiinom? Di ba Kristiyano yan? Ba't naninigarilyo? Di ba Kristiyano yan? Ba't adik? Di ba Kristiyano yan? Diba? Bakit iba yung kasama niyang babae kahapon? Di ba yung asawa niya nasa ibang bansa? Di ba Kristiyano yan? Ba't nagsasabong? Iba po ang lumalakad sa Panginoong Jesus.
ng totoo. Amen? At iba po yung mga mananampalataya na rooted at na built po. Kasi iba kasi yung pinagkukunan nun. Kaya nga may mga mananampalataya, may proseso daw ang pagpapatawad. Ay, magalit ka dyan. Kasi ganyan yung ginawa niya sa'yo, niloko ka ng asawa mo eh. 'Di ba? Turuan mo ng leksyon. Kasi may proseso naman ng pagpapatawad. Wala pong proseso ang pagpapatawad. Kasi nung humingi ka ng tawad, Ate Cristita, sa Panginoon, hindi niya sinabi sa'yo na sandali lang, Cristita ha, poprosesohin ko muna. Sandali lang, Cristita ha, pahihilumin ko muna yung ginawa mo sa akin bago kita patawarin. Ganon ka ba pinatawad, Ate Cristita? Amen? Hindi po. Wala ding verse sa Bible na may proseso po ang pagpapatawad. Ang sabi po sa Bible, freely you receive, freely you give. Ibig sabihin, libre mong tinanggap, Ate Cristita, libre mo ring ibigay. Kaya nga po tinawag na give, binibigay. Amen? At hindi po tayo ang magtuturo sa tao. Hindi tayo ang magtuturo sa tao at hindi tayo ang magbibigay ng leksyon sa tao. Kaya nga ang sabi ng Lord, sa Kanya ang pagganti. Amen? Kaya napakahalaga po bilang Kristiyano, Ate Cristita, pag nagbibigay tayo ng advice sa ibang tao, amen? Dapat yung sa puso ng Diyos natin kinukuha, hindi sa puso mo. Kasi ang puso mo, mandaraya. Pwede kang kumikilos sa emosyon. 'Di ba? Tapos yun yung ituturo mo sa kapwa mo. At madalas, ganun yung tinuturo natin sa ibang tao, kinukuha natin sa pakiramdam natin, which is mali. Mali yun, Ate Nina. Hindi sa emosyon mo. Kasi ang gusto ng Lord, baguhin yung puso natin. Tama ba, Ate Kelly? Baguhin ang puso natin na maging puso niya. Hindi magmumula sa emosyon natin. Kasi yung emosyon natin, di ba, pwedeng dalin tayo nito sa iba. Kaya nga may mga taong nagpapakamatay, Kuya Fred. Di ba? May mga taong nagbibigti na lang, dala ng emosyon. Wala na daw nagmamahal sa kanila. Amen? At bilang mga mananampalataya, sabi ko nga nung pinag-aralan natin noong nakaraan, di ba? Hindi tayo yung mamamahiya sa asawa natin. Na pag nagkamali sila o mga kaibigan natin, nakalagay sa Facebook agad. Di ba? Na para tayong newspaper, pero mananampalataya tayo, yun ang sabi natin. Amen? Sinasabi natin na lumalakad tayo sa Diyos, pero nung nag-a-advise tayo sa kaibigan natin, di ba? Iwanan mo na yan. Mukha bang mananampalataya? Di ba? Mukhang mananampalataya ba yung nag-a-advise? Mukha bang may pag-ibig ng Diyos yung nag-a-advise sa inyo? Pag naririnig nyo yung mga bibig ng mananampalataya na sinabing mananampalataya, linggo-linggo sa church, nag-e-evangelize. Amen? Pero hindi nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi rooted. Kasi hindi built. Alam niyo po, kapag dumarating yung mga pagsubok ng mga bagyo, baha, namatayan, amen? Nawawala agad, inaagos, nagagalaw, di ba? Naitatangay sa mga ibang gawain, tumatakbo sa iba. Kumukonsulta sa alak, kumukonsulta sa mga droga, kumukonsulta sa mga kaibigan na itatangay kung saan. Kapag ganun po ang resulta ng ating mga nangyayari sa buhay natin, ibig sabihin we are not rooted. Kasi natatangay ka eh. Kung ikaw ang puno na rooted at nakatanim ka sa matibay, malalim, 'di ba, na pundasyon ng lupa, ibig sabihin kahit lagasan ka pa ng dahon ng Panginoon, nandun ka pa rin. Yes, masasaktan ka, pero nandun ka pa rin nakatanim kasi rooted ka dun sa grounded ka sa soil na yon. Amen? Kasi grounded ka sa lupa na yon. Amen? Tayong mga mananampalataya, paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi tayo dapat lumalaki pataas. Hindi upward ang pataas natin. Na parang nagyayabang tayo sa iba dahil may alam na tayo. 'Di ba? Dahil may alam na tayo, kailangan nating magmataas sa iba na halos hindi na makita ng mata natin yung lupa sa ibaba. Kasi yung tingala natin, grabe. Alam niyo yung parang buntis, di mo na makita yung lupa sa baba kasi grabe ka makatingala. Na parang feeling ko ang taas-taas ko na.
Hindi po gano'n, no? Tayo mananampalataya, ang paglago po natin, kung tunay kang rooted at grounded, yung ugat, dapat yung paa mo lagi nakatungtong sa lupa. Kasi, palalim, pakutkot yung ugat mo. Pakapit, hindi po pataas. Na kahit saan kadali ng Panginoon, alam mo is to glorify God, hindi yung sarili natin. Kaya tayo mga mananampalataya na totoong naging rooted po sa salita ng Diyos, mas pinapahalagahan natin yung mga bagay na hindi natin nakikita kesa sa mga bagay na nakikita natin. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin, pahalagahan natin yung mga bagay na hindi nakikita. Hindi yung mga visible sa mata natin lang. Amen? Kaya nga, napakahalaga na hindi tayo dapat namumove, hindi tayo dapat nasishaken. Amen? Na parang mga alon sa dagat na nagbabanggaan, nagtotoast sila. Di ba po? Kaya napakahalaga po na we are rooted. Amen? At grounded tayo. Kaya dapat malalim yung pagkakakapit ng ugat natin para hindi tayo mayanig na kahit anong bagyo, lindol, di ba? Dahil alam mo kung saan ka nakaugat. Mabali man yung iyong stem kasi pinuprunin talaga tayo ni Lord eh. 'Di ba? May mga bagay na nasasaktan ka talaga sa sitwasyon at kalagayan sa pamilya, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, 'di ba? Sa ayaw at sa gusto natin masasaktan ka. Kasi minsan hindi mo akalain, 'di ba? Nasasaktan ka ng asawa mo, nalolokohin ka ng asawa mo. 'Di ba? Mahal na mahal mo 'yung asawa mo, hindi yung best friend mo, 'di ba? Ng 10 taon, 15 years, hindi yun ang inaakala mong mangloloko sa'yo, pero sila. Di ba? Sa ayaw at sa gusto mo, sila ang nananakit sa'yo. Amen? Di ba kayo nagtataka? Kaya kung hindi ka nakatanim sa pag-ibig ng Panginoon, mamumuhi ka. Kung hindi ka rooted at grounded, yung pruning na ginagawa ng Panginoon sa'yo, di ba po? Magtatanong tayo sa Diyos. Kaya dapat, kung tayo ay nagpapalaling sa Panginoon, nauunawaan natin yung nature ng Panginoon. Amen? Kung ano yung gusto niyang maging bunga natin. Kasi napakahalaga po na tayo ay nag-i-increase. Napakahalaga na namumunga tayo. Napakahalaga na dinidisiplina tayo ng Panginoon, na paunti-unti niya tayong pinuputulan, nilalagasan ng mga dahon. Pag nilalagasan tayo ng mga dahon, ibig sabihin, ito yung mga bagay na maaaring ito yung enjoy ka na, di ba? Mga pinapanood mo, nag-i-enjoy ka, nalilibang ka, nauubos yung oras mo sa bagay na hindi naman nagmumula sa Panginoon. Amen? Na akala mo, tama pa. Nagkakaroon tayo ng self-righteousness. Pero yun, tinatanggal yun ng Panginoon. Tinatanggal yun ng Panginoon sa season. Na po, at reason niya. May reason ang Diyos at may season ang Panginoon sa mga buhay natin. Kaya minsan may sobrang minamahal ka na, tapos dumarating yung point na tatanggalin niyo ng Panginoon. Bakit? Kasi mas alam ni Lord yung mas makakabuti sa'yo. Mas alam ni Lord yung plano niya sa buhay mo. Diba? Maaaring yun ang gusto mo ngayon, pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Maaaring sa palagay mo nakakabuti yun sa'yo, pero hindi yun nakakabuti sa paningin ng Panginoon. At kung ang Diyos ang nagpaplano sa buhay natin, at kung ang Diyos ang nakakaalam ng plano niya sa buhay natin, mas alam niya yung kailangan natin at hindi natin kailangan. Kaya ang Panginoon ang may karapatang magtapyas, ang Panginoon ang may karapatang lagasan tayo ng mga leaves. Amen? Para mag-increase ang ating productivity. Para ma-rebuild niya tayo sa goal na gusto niya. Para ma-reform niya tayo. Kasi mali na yung paghubog natin sa sarili natin. Mali yung paghubog natin sa puso natin. Mali yung paghubog natin sa mga utak natin. Kaya kung siya yung creator na sinasabi mong Diyos natin at tagapagligtas natin, may karapatan siyang hubugin tayo, Kuya Yolando. May karapatan siyang tapyasan tayo. May season siya at may reason siya. Katulad mo rin na nagre-reasoning sa Diyos sa panahon na gusto mo at hindi gusto niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, para daw tayong puno sa Lebanon
Sa Lebanon po, disyerto din doon. Pero may isang puno ng palm tree doon. Amen? Na hindi po, kahit malagas yung mga dahon niya, kahit makita mong kalbo, rooted siya. Bakit? Kasi ito yung puno, amen, na kahit nakaplanted siya sa Lebanon, throughout the year, kahit gaano katagal, hindi nagbabago. Nalalagas man yung kanyang mga dahon, amen, nasa disyerto man siya, ang nature ng puno na to is rooted siya deep. Diba? Sumisip-sip siya ng tubig, naghahanap siya beneath, sa pinakailalim, kumukutkot yung ugat niya sa pinakailalim ng disyerto. Yun yung nagsusustain sa kanya. Amen? Doon tayo kinukumpara ng Panginoon kasi, Tatay Yolando, ang bitamina ng isang puno hindi galing sa dahon. Kaya nagkakamali tayo kung akala natin ang nagpapalago sa puno at nagpapalaki sa puno, nagpapataba sa puno at nagpapabigay ng bunga sa puno ay galing sa dahon. Hindi po. Sa ugat. Amen? Kaya ito yung season ng pagbabago. Ito yung season ng oras ng pagbabago. Amen? Kaya tayo po, ito yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Kasi yung puno na yon, kahit malagasan pa siya, kahit mabalian pa siya ng sanga, magpapatuloy siyang mag-flourish. Mamumulaklak pa rin siya. Kaya nga sa Bible, sinasabi dito, dun sa binasa nating verse sa Colossians, kailangan daw, you need to be established. Ma-establish tayo na maging rooted. Hindi ka lang pala basta maging mananampalataya. Kailangan rooted ka. Amen? At wala pong mga bagay, amen, external, na magagawa para sa internal natin. Yung kayamanan ni Ate Silina, wala yun magagawa sa kanyang espiritual. Amen? Yung mga bagay po na nakikita ng mga mata natin, wala pong kinalaman yun sa ating espiritual. Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang yun sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na babago tayo inside and out. Hindi puro pakitang tao lang po. Amen? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, pahalagahan natin yung mga bagay na hindi natin nakikita. Doon tayo mag-concentrate. Kasi yung mga bagay na nakikita natin, madaling mawala. Pabasa nga po sa 2 Corinthians 4:18. 2 Corinto 4:18 po, sa mga free po na magbasa. Ano sis Beb? 2 Corinto, 2 po, 2. Ay, 2 Corinthians 4:18. 4:18. Wait lang po. 4:18. Sabi niya po dito, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggang ang mga bagay na di nakikita. Amen. Amen. Ang linaw po, ano, hindi ko po yun sabi po ng salita ng Panginoon. Mag-concentrate daw tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Huwag sa mga bagay na nakikita natin dahil temporary lang yon. Yung pera mo, temporary lang yan. Amen? Yung mga bahay na malalaki, sasakyan, temporary lang yan. Minsan nga, even yung asawa mo, temporary lang eh. 'Di ba? Mga kaibigan natin, temporary lang din. Amen? Kaya napakahalaga po bilang mga mananampalataya, kaya lang ang problema nating mga mananampalataya, mine-measure natin yung mga bagay sa mga nakikita natin at hindi talaga sa mga bagay na hindi natin nakikita. And that's the problem. Yun ang problema nating mga mananampalataya. Amen? Tinitingnan natin yung mga nag-a-appear sa atin. Hallelujah, yung mga tao na mukhang pure tingnan. 'Di ba? Yung mga tao na nag-a-appear sa atin na ang lilinis ng damit tingnan. 'Di ba? Yung mga nag-a-appear sa atin na mukhang maka-Diyos. 'Di ba? Mukhang righteous tingnan.
para masabi natin, oo, man of God yan. Oo, woman of God yan. 'Di ba? Yung mga nakikita ng mata natin. Pero ang totoong ebidensya ng woman of God at man of God, amen? Yung nasa loob niya. Hindi yung mukhang ang ganda-ganda nga ng postura, ginulat mo lang, di ba? Iba na yung lumabas sa bibig. Mukhang inosente tingnan, di ba? Nung humingi ng payo si kaibigan, ang pangit ng lumabas sa bibig. Dahil kung anong laman ng puso mo, kung masama ang laman ng puso mo, kahit pa nagsisimba ka linggo-linggo, masama pa rin ang lalabas sa bibig mo. Hindi po yun nakukuha sa pagsimba linggo-linggo. Kasi kung hindi ka naman nababago ng salita ng Diyos na naririnig mo linggo-linggo, kahit pa araw-araw kang maglabas-pasok sa simbahan ninyo, hindi mo naman inuunawa, hindi mo naman iniintindi, hindi mo naman ninanamnam, ikaw pa rin yung pumasok at lumabas. Ikaw pa rin yun, hindi nagbago. Kasi kung inunawa mo, bago ka pumasok at paglabas mo, yung pinupuntahan mo, yung kinikilala mo, kaya ka pumapasok sa church na yun, yung sinasamba mo, yung pinasasalamatan mo, yung inaawitan mo at yung pinupuri mo, unti-unti niyang babaguhin yung direksyon ng buhay mo. Unti-unti niya ring babaguhin yung pag-uugali natin. Unti-unti niya ring babaguhin yung puso natin at isip natin. Kasi kung totoong nauunawaan mo kung sino ang pinapakinggan mo, kung sino ang sinasamba mo, at kung sino ang pinupuri mo, yun yung magbabago ng pag-iisip at ng buhay mo. Eternal. Hindi temporary. Dito sa mundo hanggang sa langit. Hindi rin pansamantala. Panghabang buhay. Kasi tapat yung nangako na yon kung kilala mo siya. Kung totoong naiintindihan mo siya. Kung totoong hinahanap mo siya, makikita mo siya. At sasabihin niya sa'yo yung lahat ng sikreto ng higit pa sa pangunawa mo at higit pa sa kaparaanan mo. Nang may puro at inosente na may tamang motibo. Amen? Kasi ang totoong mananampalataya na tunay, na genuine, na nakakilala sa Panginoon, makikita yung ebidensya ng grace ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung lumalabas inside and out sa pananatilita niya pa lang. Na yes, nagkasala yung kapatid mo. Yes, nagkasala yung asawa niya, yung kaibigan niya, yung ibang tao sa kanya. Pero yung lumalabas sa bibig mo, di ba? Hindi naman natin tinatolerate yung pagkakasala nila. Pero turuan din natin silang lumapit at bumalik sa Diyos, mga kapatid. Hindi yung pinopoint lang natin yung mga kasalanan nila. Pabayaan? Ikaw ba pinabayaan ng Panginoon? Maaaring hindi kayo pareho ng pagkakasala. Pero kapatid, are you perfect? Diba? Saang ugat ka ba nang galing? Minsan nakikita natin yung mga sintomas ng mga tao. Pero tiningnan ba natin ang ugat? Minsan sinasabi natin, dahil sa nakita nating ginawa ng kapwa natin, doon sa emosyon natin kinukuha yung galit sa kanila. Pero ano ba'y tinuturo sa atin ng Diyos natin na tinatawag mong Diyos mo rin? Sabi niya, mahalin mo yung kaaway mo. Pero ang pinapayo mo sa kaibigan mo, sipain mo yung asawa mo. Saktan mo rin yung asawa mo. Saktan mo rin yung kaibigan mo. Gantihan mo sila. Is that the right word? Yun ba yung pagmamahal sa kaaway na tinuturo sa atin ng Panginoon? Yun ba yung i-bless mo sila? Yun ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin na palitan mo ng mabuti? Daigin mo ng mabuti ang masama? Yun ba yun?
Ate Kelly? Naka-align nga ba sa salita ng Panginoon? Rooted ka nga ba sa salita ng Panginoon? Totoo nga ba? Na yung lumalabas sa bibig mo ay galing sa salita ng Diyos. Pero linggo-linggo ka sa church. Totoo ba na nagkaroon ka ng spiritual maturity, Ate Ninya? Totoo ba na natanim ka sa salita ng Panginoon, Nanay Selena? Nakita ba sa kilos mo, sa respond mo, Ate Jane, yung pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo? Nakita ba'y katapatan mo, Kuya Adrian, sa asawa mo? Nakita ba yung pagmamalasakit sa kapwa mo, Kuya James, sa kabila ng sitwasyon mo? Dahil ang totoong rooted sa salita ng Panginoon, yung may ebidensya na lumalabas sa loob, palabas. Kasi tayong mga mananampalataya, ang issue po sa atin, nakikita natin yung sintomas. Amen? Pero hindi natin inalam yung ugat. Kasi lahat ng mga panluloko at ng asawa natin, babae man yan o lalaki, may ugat yan. May ugat yan kung bakit ng babae yan. May ugat yan kung bakit ng lalaki yan. May ugat yan kung bakit nagnakaw yan. May ugat yan kung bakit pumatay yan. May ugat yan kung bakit nag-addict yan. May ugat yon. At yun ang dapat nating pinapatay. Kaya nga, sabi ng Panginoon, He is the vine and we are simply the branches, mga kapatid. Hanapin natin yung ugat. Amen? Si Ate Jane, nung pinanganak siya, si Ate Billie Jean, nung pinanganak siya, may ugat yan, galing sa pamilya nila. May DNA ka na galing sa pamilya mo. Ikaw at ako, may mga pinanggalingan tayong ugat kung saan tayo nabubuhay. Kung ano yung mga kinasanayan nating tradisyon. May mga pinag-ugatan, bakit tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. May mga ugat. Kung bakit ang bunganga natin, naging tradisyon din natin yung maging palamura. Kasi may ugat. May environment tayo na kinalakihan na may ugat. Amen? May DNA tayo ng dugo natin na pinanggalingan natin. Pero kung nagiging matalino tayo, di ba sabi nga, ang Panginoong Jesus galing siya kay Jesse. May ugat din si Jesus Christ. May pinanggalingan siya. Amen? Mula sa Tatay Abraham, may pinanggalingan sila Jesse, sila David, sila Tatay David. At tayo din. Kung magiging matalino tayo, pwede nating putulin yung ugat na yon. Yung mga witchcraft, may ugat yan. Yung mga pangkukulan, may ugat yan. May pinanggagalingan yan. Hindi yan ng mga nanggagamot ng mga albularyo kung walang ugat yan. May pamilya yan. Yung mga nagweweteng, may ugat yan. Tingnan nyo, ang buhay nila pabalik-balik. Diba? Ang buhay nila, kahit na mamatay na yung pinakalolo nilang mangkukulam, meron pa ring anak na mangkukulam. Kasi hindi napuputol yung ugat. Kapag ang pinanggagalingan nila, pera sa sabong, meron yan. Paggagalingan, mga anak niyan may magsasabong din. Pag hindi naging matalino ang mga nanay at tatay, ang DNA ng kanunununuan natin ang ating susundan. Kaya ang buhay natin magpapaikot-ikot na parang ruweda na walang maturity. Unstable. Okay na yung okay na. Basta makaahon lang sa araw na to. Makalagpas lang sa araw na to. Mali. Kaya kung manginginom yung mga lolo noon, manginginom din yung mga anak ngayon. May ugat kasi. Amen? So, ibig sabihin, kailangan mahanap po natin yung ugat na yun, hindi lang yung mga sintomas. Kaya kung magiging matalino tayo at magiging matured Christian tayo na sumusunod sa Panginoon, magmumove tayo sa root. Amen? Putulin natin yung root ng ating mga lahi at ilagay natin sa root ni Jesus. Maging pamilya tayo ni Abraham. I-abandon natin yung mga luma nating pagkatao, lumang pamilya natin at ilagay natin sa pamilya ng Diyos. Ipaglaban natin. Amen?
Kaya kung may mga curses tayong pinaglalabanan, kung may mga matter sa buhay natin, mga sakit na cancer, may ugat yan. Tingnan nyo, pag may mga cancer, diabetes, di ba? Papayag ka ba na buong pamilya mo magkakaroon ng diabetes? Papayag ka ba na buong pamilya mo magkaka-cancer? Putulin mo yung sumpa na yon. Hanapin mo ang ugat. Amen? Kaya napakahalaga po, it is matter, kaya natin to pinag-uusapan. There is a curses na pinaglalabanan natin. May sinimulan po ang lahat ng mga bagay na to. Kaya ang buhay natin, amen? Alamin po natin, saan ka ba nakaugat? Saan ka nakaugat ngayon? Hallelujah! Sa kahirapan ba? Okay ka na ba? Mahirap akong pinanganak, mahirap din ako mamamatay, okay ka na? Diba, hindi mo ba hahanapin yung ugat para maputol itong belief mo na to sa utak mo? Hindi mo ba pababago sa mind mo yung mind ng Diyos? Na binibigyan ka niya ng pagkakataon na maintindihan itong salita na to. Huwag tayong maging professional lang na i-deal yung mga sintomas bilang mga mananampalataya. Maging professional tayo na i-deal kung nasan yung ugat na yon bilang mga mananampalataya. Huwag niyo sabihin na mas matalino pa yung mga gawa ng kaaway, yung mga alagad na mga anti-Christ kaysa sa atin na mga anak ng Diyos. Huwag nating hayaan na nandun na lang yung buhay natin, i-discover natin. Amen? Na mabago. Hanapin natin yung resources. Hanapin natin yung source. Amen? Kaya it doesn't matter kung ano man ang resources mo or pinanggagalingan ng mga resources mo dahil pag na-realize mo sa buhay mo, wala palang kinalaman. Hindi ka mapapatibay ng kayamanan sa mundong ito. Hindi ka makapatibay ng bahay mo, ng sasakyan mo, ng negosyo mo sa mundong ito. Dahil wala tong kinalaman sa spiritual root mo. Hindi mo pwedeng labanan ng curses. Yung pera mo. Hindi mo pwedeng bilhin yung curses sa pera mo. Hindi mo pwedeng palitan ng kotse mo yung witchcraft na ginagawa ng mga spiritual na bagay. Dahil believe it or not, mga kapatid, we are fighting in the spirit. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman, kundi sa kapangyarihan na nasa himpapawid. Yun ang sabi po sa atin ng salita ng Diyos. Sa palagay mo, may magagawa yung sweldo mo sa OFW pag kinukulam na yung anak mo? Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga ng pinag-aaralan po natin. Whenever we deal demonic forces, kapag kinakalaban natin yung mga demonyo ng mga kalibugan sa mga katawan natin o sa asawa natin o sa pamilya natin, addiction, walang magagawa ang pera natin. Walang magagawa ang resources natin sa mundong ito pagdating sa spiritual, kapatid. Kaya kung naniniwala kayo sa masamang espiritu, maniwala din tayo sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Dahil ang kapangyarihan niya ang magtuturo sa atin, ang kapangyarihan niya ang magpapalakas sa atin, ang kapangyarihan niya at pag-iisip niya ang magbabago at magtatransform ng buhay natin. Siya yung makikipag-deal sa mga kapangyarihan ng forces na meron sa mundong ito. Siya ang magbibigay ng stability sa iyo. Pag sinabing stability, katatagan. Dahil kung ikaw lang, kapatid, tutumba ka. Tutumba tayo. Kaya nga sa Mark 11, makikita nyo doon nung nakita ng Lord yung puno. Di ba? Nakita ng Diyos yung fig tree. Walang bunga. Hindi yun nangangatawan na puno talaga. Nangangatawan yun na parang mga mananampalataya, parang ikaw at ako yun. Na pag bumalik ang Diyos, hinahanapan ka rin niya ng bunga. Ate Jane. Diba? Hinahanapan niya tayo. Kaya nga nung nakita ko, mababasa niya yun sa Mark 11, hindi ko na pupuntahan dahil hahaba tayo. Basahin niyo po yung Mark 11. Kung may Bible kayo, basahin niyo yung Mark 11. Nakita ni Jesus Christ habang naglalakad siya, gutom siya, nilapitan niya yung fig tree. Nung hindi niya nakitaan ng bunga, kinurse niya. Alam niyo ba kung babasahin niyo po ang Bible,
Ang kauna-unahang curse, hindi galing sa kaaway sa Diyos. Di ba? Kinurse niya. Di ba po? Kinurse niya yung ahas. Kinurse niya din si Adan. Gagapang ka. Di ba? Ang curse po galing sa Diyos. Unang-unang curses na galing sa Bible sa Panginoon galing. Hindi sa tao. Ginagaya lang ng mga demonyo. Kaya nga yung mga kaaway, ginagamit lang tayo para ma-curse yung pamilya natin. Yung kapangyarihan, galing din yan sa Panginoon. Ginagamit lang nila sa masama. Kaya kung magiging matalino tayo, maintindihan natin to. Kinurse ng Panginoon yung puno, alam nyo, tuyo hanggang ugat. Bakit na-imbestigahan ng mga disciple na Panginoon, pagmasdan nyo yung puno na to, sa verse 20, makikita ninyo. Sa verse 20, di ba, makikita nyo doon, from 20 to 22, nakita nila yung puno na tuyo hanggang ugat. Do you think, kapatid, hindi ka panghihinayangan ng Panginoon? Sabi niya, ayun po, kinaumagahan, sabi niya po, pagdaan nila, nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang ugat. Diba? Sino ang nagsumpa? Ang Diyos ang nagsumpa sa puno na yon. Minsan akala natin trabaho ng kaaway yung nangyari sa buhay natin, pero minsan consequence na sa mga ginagawa natin. Bakit? Kasi hindi natin pinuputol yung ugat ng generation ng pamilya natin. Mananampalataya tayo pero hindi natin hinahanap yung ugat kung saan nanggagaling yung addiction ng alak, amen? Addiction ng mga pambababae, di ba? Sumpa po yung mga yan. Sumpa po yung mga yan. Kung maiintindihan lang natin. Amen? Kaya napakahalaga po na kahit wala pang season, sabi niya, makikita niyo doon yung puno ng igos, no? Hindi panahon, hindi ba alam ng Diyos na hindi panahon ng punong igos para mamunga? Pero hinahanapan niya ng bunga. Kasi Ate Jane, kahit anong panahon gusto ng Panginoon na nananampalataya ka sa Kanya. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo gusto niya nananampalataya ka sa Kanya. Hindi lang to puro panalangin, mga kapatid. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para sa panahon na unfavorable yung mga bagay sa atin, may ugat tayo. May salitang nagbunga sa atin. May salita tayo ng Diyos at pangako ng Diyos na gagamitin natin sa panahon ng pagsubok natin. Sa panahon na hindi favorable ang nangyayari sa buhay natin. Sa panahon na may crisis tayo. Sa panahon na binabaha tayo. Sa panahon na nililindol tayo. May buto na tinanim ang Panginoon sa atin na dapat nag-ugat. Pwede ba binabaha ka na, nakaluhod ka lang, nagdadasal? Wala ka bang gagawin? Amen? Di ba po, nakita nyo? Salamat, Kuya. Di ba, sumagot si Jesus. Manalig tayo sa Diyos. Sa lahat ng panahon, walang season, kapatid. Kaya nga, pag binasa mo sa English yung Hebreo 11:1, now faith. Now! Hindi bukas. Pag inulit-ulit mo yon, pag sa panahon na ikay nanghihina, ulitin mo ulit sa mind mo, now faith. Yun ang sabi ng Panginoon. Now, 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 now. Laging now. Walang season. Kahit pa niloloko ka na asawa mo, now faith. Pairali mo pa rin yung pananampalataya na yun. Kahit niloko ka ng kaibigan mo, kahit ninalikuran ka na may utang sa'yo, now faith. Kahit na may sakit yung nanay mo, kahit may sakit yung kapatid mo, asawa mo, tatay mo, now faith, sabi ng Diyos sa atin. Nalalaman ninyo, sabi niya pa sa Tagalog. Amen? Kaya napakahalaga po na tayo nakakapakinig, ano nga kuya, sa Mark 4 po, 16-17. Mark 4, 16-17. Kaya ngayong araw na to, hallelujah, i-curse, yung mga curses po, yung mga ugat, po, sabi po sa Mark 11, sa Mark 4, 16-17 po, pabasa nga po sa Tagalog, Mark 4, 16-17. Sabi niya dito sa English, basahin ko po yung sinashow ni Kuya. Mark 4, 16. Sabi niya, 16 po Kuya. Sabi dito, and they have no root, sabi sa 17, in themselves. Diba po? Pabasa na nga lang po sa Tagalog. Meron po ba kayo? Mark 4, 16, 17.
Amen po, Sige sis. po. Sabi po. Amen. Sabi po dito sa Mark 4 verse 6, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, 16 nalanta at ate, natuyo ang 16 ay po, 16 po, sorry. 16 Opo, at sorry po. 17. Amen po. Sabi po dito, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at, ad- at agad na tinanggap ito ng may galak. Verse 17, subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa mga matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang mga puso. Kaya hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tiga-6 na po at may tig-100. Amen po, sis. Amen. Nakita niyo po, parehong nakikinig ng salita ng Diyos, kapatid. Pero magkaiba ang pagtanggap. Kaya wag magtaka, bakit may mga mananampalatayang rooted, may mga mananampalatayang hindi rooted, hindi grounded. Di ba? Napakahalaga po na nag-uugat sa atin ang salita ng Diyos, hindi lang extreme kang nakinig, nasayahan ka kunwari, ay ganito pala yung sabi ng Panginoon sa akin. Pero nung dumating na ipagsubok, hindi na nakita yung pag-ibig. Hindi na nakita yung pag-ibig sa kapwa. Hindi na nakita yung Kasi kung wala kang pag-ibig, kapatid, kung ikaw yung sinasabi mo na mananampalataya pero wala kang pag-ibig, hindi ka mananampalatayang totoo. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Bakit sasabihin ng Panginoon na mahalin mo yung kaaway mo? Kung hindi ka rin naman niya tutulungan na magmahal sa kaaway mo. Ang totoong nakapagmamahal lang ng kaaway, yung totoong nataniman ng salita. Dahil ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, nanahan sa'yo ang Panginoon. Kaya mo naiibig at napapatawad yung mga gumawa sa'yo. Pero kung wala ka pa doon sa level na yon, kapatid, hingin mo sa Panginoon. Kasi baka hindi ka pa rooted at hindi ka pa built. Iba ang tinayo ng Diyos. Iba ang pinaugat ng Panginoon. Dahil kahit anong gawin mo sa taong binigyan ng ugat at binilt ng Diyos, hindi yun matapatumba ng ibang tao. Dahil Diyos ang tumawag sa kanya. Diyos ang nag-build sa kanya. Wala kang binibuild sa Diyos, Ate Therese. Dahil una pa lang minahal ka na niya. Sabi ng ibang nagtuturo, i-build niyo yung relasyon niyo sa Diyos. Saan banda? Wala tayong binilt sa Diyos. Yung pagbabasa mo ng Bible, para sa'yo yan. Para ma-absorb mo yung nature ni God. Para ma-express sa buhay mo kung sino siya sa buhay mo. Para sa panahon ng pagsubok, may salita ka ng Diyos na tatayuan. Para sa panahon na wala nang naniniwala sa'yo, may salita ng Diyos kang tatayuan. Kaya nga si God is our rock. Si God is our shelter. Si God is our refuge. Si God is our strength. Si God is our Lord. Si God is our provision. Kaya nga ang ganda nung kantang Give Me Jesus. Sa inyo na lahat ng nasa mundong ito, but give me Jesus. Kasi kung ang gusto mo lang sa mundong ito, yung mga bagay na nakikita mo, mali pa rin yung mindset mo. Kung hindi ka pa rin naglolongin sa Diyos na doon at hindi mo pa rin kinikilala yung Panginoon na to, mali pa rin yung intensyon ng puso mo. Kasi sa mundong ito, hindi papabor sa'yo. Sa mundong ito, pasira ng pasira ito. Sa mundong ito, kahit paanong maabot ng mga anak mo, ano pang estado ng buhay mo, sa mundong ito, mamamatay lahat. Pero ang salita ng Panginoon, mananatili. Kung wala ka ng tiwala sa asawa mo, wala ka ng tiwala sa mga tao sa paligid mo, magtiwala ka sa Diyos na yun. Yun yung maging ugat mo. Yun yung maging ugat mo, na maging pundasyon mo, na Lord, wala akong tiwala sa mga tao na to, pero mas gusto kong magtiwala sa'yo. Dahil ikaw ang magbabago sa mga tao na to.
Ikaw ang magpapabuti sa mga taong ito. Ikaw ang mag-iiba ng mga pag-iisip ng mga taong ito. Ikaw din ang magpapakilala sa mga taong ito. That is the importance of the word. Hindi lang basta narinig mo yung word. Dapat may tumutubo din sa yung bunga. Amen? Diba? Kasi sa mundong ito, sa ayaw at sa gusto mo, darating ang panahon na magiging tuyong-tuyong-tuyo ka. Darating ang panahon na parang walang tumutulong sa'yo. Darating ang panahon na parang wala kang kakampi. Pero kung ang ugat mo nakatanim sa tamang pundasyon, na-establish ng tama, alam mo ang source mo. Even sa mga sakit, alam mo kung sinong tatawagin mo. Kasi alam mo kung sino nagbibigay ng buhay. Sa puno, kung saan nakatanim. Kaya kahit anong bagyo, kahit anong hangin pa ang dumating sa buhay mo, magtaglagas ka man, magtaglamig ka man, magtagpuyot ka man, you will never dry. Kasi tama yung ugat na kinabitan mo. Amen? Kung kakabit ka sa kabit ng asawa, mali. Sa ibang asawa, mali yung ugat mo. Kung hindi ka marunong magmahal ng kapwa mo, mali pa rin yung ugat na dinugtungan mo. Kung hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo, mali pa rin yung ugat kung nasaan ka. Sabi nga ng Panginoon. Diba? Kung ikaw halimbawa yung puno na punong-puno ng mga dahon, at ang kaya mo lang palilimin sa puno mo, Kuya Joben, yung taong mahal mo, at hindi mo kayang palilimin, hindi mo kayang sakupin ng lilim mo, yung mga taong kinamumuhian mo, hindi ka available para sa kanila, mali pa rin yung ugat mo. Mali pa rin yung pinanggagalingan ng puso mo. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang totoong kaibigan, nagmamahal sa lahat ng panahon. Ang totoong kaibigan, handang mamatay para sa kaibigan. Ang totoong kaibigan, nagpapatawad sa lahat ng panahon. Ganun yung ginawa ng Diyos sa atin. Magkakaiba tayo ng ugat. Magkakaiba tayo ng pinanggalingan. Magkakaiba tayo ng mga naging tradisyon. Magkakaiba ng kinalakihan. Pero kapatid, we are body of the Christ. Iisang ugat na tayo ngayon. Pero tanungin mo yung sarili mo, where is your root? Pamute nga po sa nakabukas ng mic. Where is your root, kapatid? Nasaan ang ugat mo? Saan mo tinanim yung ugat mo? Amen? Kasi ang sinasabi ng Panginoon, amen? Yung fallen world na to, hindi natin pwedeng i-avoid yung mga difficult times ng buhay natin. Hindi natin pwedeng lihisan. Yung hindi mapayapang buhay sa mundong ito, magkakaroon lang tayo ng kapayapaan kung makikilala natin yung Diyos ng kapayapaan. Hindi lahat ng bagay, maliligtas tayo, mababago ng pananalangin. Diba? Kasi yung prayer natin, ang nagbibigay ng living water sa buto na tinanim sa'yo at tinanim sa akin. Ang pananalangin, ang nagbibigay ng tubig para lumago yung mga pinlant sa'yo at sa akin ng Panginoon, para maging rooted tayo sa Word of God. Amen? Kasi wala namang halaga yung mga pinapakinggan natin kung hindi ito namunga sa puso natin. Kung hindi natin to ginagamit sa panahon, amen, na dapat ma-remind tayo. Kasi kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung preparation sa'yo at sa akin ng Panginoon. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, darating tayo sa panahon na magiging tuyong-tuyo tayo pero hindi tayo susuko. Pero hindi tayo malalanta. Pero hindi tayo mamamatay. Dahil ang binibigay ng ugat sa atin, kung sa ugat tayo ng Panginoon mabibuilt at magiging rooted at magiging grounded, buhay tayo hanggang eternal. Yun yung preparasyon.
Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, iriridim ko kayo. Bakit? Kasi nasa lugar sila ng mga pagiging alipin ni Paraon. Di ba? So, preparasyon ang binibigay ng Diyos sa kanila. Di ba? Kaya tayo pinapaalalahanan din ng Diyos na magpakatatag kayo. Kasi may preparasyon tayo. May mangyayari sa buhay natin. Kaya tayo nagpapalalim, kaya tayo nagtutulong-tulong magpalago. Kasi may preparasyon. May haharapin tayo in the future sa ayaw at sa gusto ninyo. Idadarang tayo sa apoy. At kung ikaw hindi ka nataptanin naman, para ka lang punong kahoy na pinutol na tuyo at sinunog sa apoy. Huwag nating baliwalain yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Dahil kung hindi ka nakinig sa reminder ng Panginoon, kung hindi ka nakinig sa preparasyon ng Panginoon, sa ayaw at sa gusto mo, haharap tayo sa Panginoon. Mananagot tayo sa mga salitang sinabi natin, sa mga ginawa natin, amen, sa harap ng Panginoon. Hindi ka haharap sa kapwa mo, hindi ka haharap sa asawa mo, hindi ka haharap sa pastor mo, haharap ka sa Diyos. Kaya isipin mo na lang, kung ikaw ay naging rooted sa Panginoong Diyos, di ba? Malaking bagay ang maibibigay sa'yo ng manifestation ng salita ng Panginoon. Despite sa lahat na nangyayari, despite sa lahat na nangyayari sa mundong ito, yung spiritual growth mo, dahil nagmula sa Kanya, magiging dependent ka sa salita Niya. Ang magpuproduce sa'yo, ang Panginoon. Amen? Sa lahat ng difficult times mo, piniprepara ka niya. Sa panahon na nanghihina ka, pinapalakas ka niya. God wants you to be rooted in love too. Basahin po natin, dito po ako magtatapos, Hebreo 3:17-19. Ako na lang po siguro ang magbabasa. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Dito po ako magtatapos. Sa Epeso po pala. Epeso 3. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi niya po dito, 17. Hallelujah. Sabi niya dito, purihin ang Diyos, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayon mapuspos kayo sa buong katangian ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ngayong oras na to, nawa po, lahat tayo. Dahil kung wala kang pag-ibig sa Diyos, huwag mong sabihin na mahal mo ang kapwa mo. Hindi mo mamamahal ang kapwa mo, hindi mo mamamahal ang kaaway mo kung hindi ka nakatanim sa pag-ibig ng Diyos. Kung hindi mo dinugtong ang ugat mo sa ugat ng Panginoon, kaya ka may proseso sa pagpapatawad. Kasi hindi ka totoong nakadugtong sa Diyos. Amen? Kaya ngayong araw na to, patuloy ko po kayong ipinapanalangin, patuloy kong ipinapanalangin tayong lahat, ang bawat buhay natin. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng ito. Maraming salamat na ikaw ang Diyos, hallelujah, na laging nagpapaalala sa amin na kung gusto naming magbago ang mga bunga namin, baguhin din namin ang aming ugat. If we want to change our fruit, we have to change our root, mga kapatid. Yun po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon sa oras na to. Kaya Ama, dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy kong ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat buhay ng bawat isa sa amin, O God, in the mighty name of Jesus. Patawarin mo kami, Ama, sa mga panahon, Panginoon, na hindi namin nauunawaan ang iyong salita. Na ang salita mo, Panginoon, hindi nagmamanifest sa aming mga puso, even ito'y aming napakinggan. Salamat sa pag-ibig na pinapaunawa mo na kailangan kaming maitanim sa pag-ibig mo, O Diyos. Panginoon, ngayong araw na to, sa pangalan ng aming Diyos na buhay, kine-curse ko ang lahat ng ugat
Panginoon ko, ng mga curses, O God, lahat ng poverty, Panginoon, in the mighty name of Jesus, sa lahat ng mga ugat na hindi na-establish, O God, sa aming mga buhay, sa lahat ng ugat ng confusion sa aming mga buhay, sa lahat ng ugat na nagpo-provide ng mga negatibong pag-iisip at nagiging resulta na para i-destroy namin ang buhay na masaganang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Idinadalangin ko, Panginoon, ang mga ugat na to na maputol sa pangalan ni Jesus mula sa buhay, Panginoon, ang aking kapatid na si Ate Lisel, Ate Jane, Kuya James, Kuya Joben, Ate Diligin, Kuya Adrian, Ate Cristita, Ate Selina, Kuya Yolando, Kuya Fred, Pabrin, kay Ate Ninya, Panginoon, sa asawa ni Ate Kelly, Panginoon, sa buong pamilya nila, si Ate Therese, si Ate Nina, si Ate Med, si Nanay Selena, si Nanay Andrea, si Bro Mark, si Ate Mary Grace, Panginoon, si Kuya James, oh God, hallelujah, si Jebre, Panginoon, in the mighty name of Jesus, oh God, sa pangalan ng aming Diyos na buhay, hallelujah, hindi sa aking kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananalantay sa bawat buhay namin, O Diyos. Maputol ang bawat sumpa, ang bawat negatibong pag-iisip, Panginoon, ang bawat kamuhian, ang bawat unforgiveness, Panginoon, Lord, ang bawat kasakitan, O God, na hindi nagmumula sa iyo, in the mighty name and powerful name, Jesus, I pray, sa iyong mga latay, O Diyos, sa iyong banal na dugo, Panginoon, we are covered by your divine protection, Panginoon, yung wall of fire sa buong pamilya namin, lahat ng espiritu na hindi nagmumula sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, nire-rebuke ko, Panginoon, na wala silang karapatan na bumalik, Panginoon, in Jesus' name. Dahil i-rebuild mo kami, Panginoon, i-restore mo kami, i-redeem mo kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang tutulong sa amin. Kung paanong binuhay ka, Panginoon, ng Espiritu na to. Hallelujah. At pinatunayan mo, Panginoon, sa loob ng 3 araw na may buhay, Panginoon, kaming inaantay. Na may mga silid na nag-aantay sa amin dyan sa iyong kaharian, Panginoon. Ama, tulungan mo kaming lumakad ng may pagditiwala at nakaugat, nakadugtong sa ugat, sa pundasyon mo, Panginoon. Na hindi kami matutuyuan sa kahit anong season, Panginoon. Dahil sapat ang rason namin na ikaw, O Diyos, ang aming ugat. Ikaw, O Diyos, ang pinagkukuhanan namin ng lakas, kapangyarihan, kakayahan, kalakasan, katatagan, Panginoon, sa lahat ng panahon, Panginoon ko. Kaya salamat, Panginoon, na sa araw na to, hallelujah, patuloy kang maghari, Panginoon, sa lahat ng buhay ng aking mga kapatid, Ama. Salamat sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa blessing na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Basbasan mo po ang bawat isa, O Diyos. Sa lahat, Panginoon, ng katayuan at kalagayan namin, sa lahat ng curses, Panginoon, sa pamilya namin, addiction, in the mighty name of Jesus, nire-rebuke ko, Panginoon, in Jesus' name. Na nasaan man sila, Panginoon, Lord, by your grace, Father God, and by your mercy, Father, nire-rebuke ko in Jesus' name. Naririnig mo ako sa oras na to. Kung sino ka man, anong espiritu ka man, saan ka man nagmula, kung hindi ka sa Panginoon namin, lumayas ka sa oras na to in Jesus' name. Kilala mo ako at kinikilala ko rin yung Diyos na sinasamba ko, na sa pangalan ng aking Hesukristo, luluhod ka. Espiritu, kung anumang espiritu ka, evil spirit, lumayas ka sa tahanan ng aking mga kapatid. Lumayas ka sa pamilyang ito in Jesus' name. In Jesus' name. At Lord, ang pag-ibig mo ang maghari sa lahat ng pamilya namin. Ang root, Panginoon, ang dugo mo, ang buhay mo, Panginoon, ay sapat, O Diyos. Hallelujah. Sa Kanya na makagagawa ng higit kaysa sa maaari nating isipin, hilingin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo Jesus sa lahat ng salinlahi, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa deliverance, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you po. And God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Thank you.
you po, Sis Beb, sa mensahe po na ibinaba ng ating Panginoon at thank you rin po sa panalangin po ng bawat isa sa purihin po ang Diyos sa buhay mo. At ngayon po,